Nakatakdang i-demolish ang daan-daang bahay sa barangay 262 at 264 sa Maynila. Ang mga nakatira roon naglagay ng mga barikada. May unang balita si Jomera Presto. Wala pang isang buwan nang simulang i-renovate ang karamihan sa mga bahay sa Barangay 264 sa Mayhalige, Tondo, Maynila kasunod ng sunog doon noong Abril. Hindi pa man ganap na nakakabangon ng mga residente, isa pang problema ang kinakaharap nila. Nakaamba kasing gibain ang daan-daang bahay sa Barangay 262 at 264 na naantala noong nakaraang taon. Kabilang sa mga maapektuhan ang bahay ng pamilya ni Roy na naiwan ng kanyang ina na namatay dahil sa colon cancer. Last year, si mama yung president dito eh. Wala na siya, tapos namatay na siya nung after ng demolition. Tapos, ayun, nasunugan kami. Ang daming problema dumaan eh. Dahil sa pangamba na mawalan sila ng tirahan, naglagay ng barikada ang mga residente. Gayunman, sisikapin din daw nilang makipag-usap ng maayos sakaling dumating ang demolition team. Tahanan na namin to eh. Ito na yung pinaka-comfort zone namin. Ito na yung, dito na kami lumaki. Ito na yung, dito na kami napamahal. Noong May 2025, nagkagulo sa itinakdang demolisyon ng bombahin ng tubig ang ilang residente na nakaharang sa gate ng Mayhalige. Binugahan naman nila ng usok ang mga pulis na nasa harapan ng gate. Nahinto lang ito matapos makiusap ang lokal na pamahalaan ng Maynila at maglabas ng temporary restraining order ang korte. Ayon sa kamanay o kapitbahayan ng Mayhalige Neighborhood Incorporated, 4 na sheriff ang nagpunta sa kanila noong Huwebes para mag-survey. Pero sa halip na notice to survey ang ipakita sa kanila, notice to vacate and demolish daw ang nakalagay sa papel. Nakikipag-usap nga po kami sa may-ari na hanggat maaari po galing po kami sa sunog. Hirap pa po kami, hindi pa po kami nakakabangon. Sana po maintindihan muna nila. Hintayin lang nila makabangon kami. Tapos, ayun, baka sakali kayanin namin yung buhay na tinatanggal nila sa amin. Sabi ng kamanay, patuloy naman ang pag-apela nila sa korte para makapaglabas ng panibagong TRO. Naikipag-ugnay na rin daw ang Manila LGU para sa posibleng solusyon sa problema. Noong nakaraang buwan, inaprubahan ng Manila City Council ang 40 million pesos na pondo bilang legal deposit para sa expropriation o pagbili ng lupa sa mga pribadong lupain sa Mayhalige. Pero ang problema, sabi ng kamanay, mula sa 200 million pesos na unang usapan, itinaas daw ito sa 849 million pesos ng kumpanya na nagkiklaim sa lupain. Sinusubukan pa namin makipag-ugnayan sa kumpanya, gayon din sa Manila Police District para sa maayos na seguridad, bunsod ng nakaambang demolisyon. Ito ang unang balita. Jomer Apresto, GMA News.